Anthony Davis at Clint Capela yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Anthony Davis masaya naman sa kanilang naging panalo. Lalo na sa connection nilang dalawa ni LeBron sa loob ng court. Natanong nga si Davis sa naging post-game interview nito. Lalo at ang naging problema daw ng kanilang kupunan ngayong season ay ang mga injuries. Na ngayon nga daw ay paiba-iba sila ng lineup na ginagamit. Kaya paano ba daw ito nahahandle ng kanilang kupunan para mag-looking forward? Sagot naman ni Anthony Davis ay meron nga daw silang mga players na in and out. Pero meron din daw silang mga players na nag-step up katulad nila Taurean Prince at ng iba pa. Pero ang pinaka nag-step up daw sa kanilang kupunan ay pagdating sa kanilang depensa. Kaya kailangan nga lang daw nilang mag-grind hanggang sila ay maging totally healthy. Hindi nga daw nila sasayangin ang pagkakataon na manalo. At kailangan nga daw nilang makipag-compete sa highest level. Na bagamat meron nga daw silang mga players na in and out, ay kapag naging healthy naman daw sila ay dito na nila malalaman ang iba pang mga paraan para manalo. Natanong nga din si Davis kung ano ba daw ang ginawa nila kanina para matalo ang OKC Thunder. Sagot nga ni Anthony Davis ay basta nakipag-compete nga daw sila at inalagaan din daw nila ang kanilang rim. Na kahit nga daw meron silang mga miscommunication at mga turnovers, ay nakakabalik naman daw sila kaagad sa transition pagdating sa depensa. Basta naglaro nga lang daw sila kanina na kailangan nilang manalo. At ito nga daw ang patuloy nilang gagawin lalo at kailangan daw nilang samantalahin ang kanilang home court advantage. Natanong nga din si Anthony Davis patungkol sa mga dunks na ginawa nito kanina. Na kung napasigaw ba daw ito sa kanyang dunk sa kung saan o sino man. Sabi naman ni Anthony Davis ay napasigaw nga lang daw siya sa isa niyang dunk ng end one. Pero sa naging dunk niya daw kay Chet Holmgren ay bumaba na lang daw agad si Davis sa depensa at baka matawagan pa daw siya ng technical kung sisigaw siya. Samantalang Lakers kabilang naman sa mga kupunan na interesado na kunin ang big man na si Clint Capela. Isa kasi itong mga idol sa mga player ng Atlanta Hawks na gusto nilang i-trade bago ang trade deadline. Pero maganda rin kasi mga idol ang performance nitong si Onyeka Okongwu. Na binigyan nga ito ng Atlanta Hawks ng $60 million extension. Kaya gusto na daw ng Hawks na i-trade na itong si Clint Capela lalo at magastos daw ang kontrata nito. At gagamitin nga daw ng Hawks ang pag-trade kay Clint Capela para makagawa ang kanilang kupunan ng financial flexibility. Nasa $20 million din kasi mga idol ang kontrata ngayon ni Clint Capela. At $22 million naman ang makukuha nitong sahod sa kanyang huling kontrata next season. Balak kasi ng Atlanta Hawks na parehas ng i-trade si DeJounte Murray at Clint Capela sa Lakers. Basta ang magiging trade package ay kasama itong si Austin Reaves. Pero ang problema nga ayaw itong isama ng Lakers sa kahit anong trade na gagawin nila. Na kung sakali man na makukuha ng Lakers itong si Clint Capela, ay panigurado na mag-i-improve na ang kanilang kupunan sa rebounding at depensa. Nasa kanyang ang 36 games ngayong season ay nag-average ito ng 11 points 10 rebounds at 1 block per game. Na may 57% shooting naman sa floor. Pero kayo mga idol, maganda ba na kunin ng Lakers itong si Clint Capela? Mag-comment lang. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.